Hello Kathden fans! Ito na nga ha, magkikita ang Kathden, posible. Maaring late ko na ito ma-upload mga kasembreros ha. Past 3 PM ko po ito na voice over mga kasembreros. So, and medyo mabagal ang aking exporting ng video. So kasi nga 'di ba magkakaroon ng awarding ceremony or nagkaroon ng awarding ceremony today ng Best Actor at saka Best Actress mga kasembreros sa Alta na Icon Awards mga kasembreros. So part ito ng aking vlog or continuation ng aking vlog kanina mga kasembreros na kung saan nga sina Sir Alden at saka si Ma'am Catherine ay tinanghal na Best Actor at saka Best Actress for their performances sa Hello Love Again mga kasembreros. So posible no na magkita mga kasembreros kung may confirmation tayo at saka may videos, alam niyo na. Abangan natin mga kasembreros no sa susunod na vlog bukas. So yun no, talagang tayo po ay positive kasi 'di ba nung nakaraan ay ma-attend si Ma'am Catherine ng Edux Circle na kinagulat nating lahat mga kasembreros. Tapos ngayon ay we are hoping and praying na ituloy-tuloy ni Ma'am Catherine yung pag-attend ng awarding ceremony mga kasembreros and mga Catherine-atics. So alam natin na nag-uusap ang dalawang ito pero hoping and praying na magkita sila dito personally mga kasembreros no, kasi nga ay na-miss natin sila and of course no pagbibigay halaga mga kasembreros sa mga award giving bodies na ito. So wala pa mga confirmation pero alam niyo na ang gagawin ko mag-update ako mga kasembreros no. And then ito, so Sir Alden pala ay umattend no ng tawag dito. Ito pala yung tawag doon sa inatinan niya mga kasembreros na Culture in Colors opening exhibit mga kasembreros na kung saan siya ay naka-white tapos yung mga staff doon ay naka-black no. Siya lang yung naka-white. So ito pala yung inatinan niya mga kasembreros paliban doon sa birthday niya Sir Pat Kaunan. So kasi ito ay kanyang Instagram story mga kasembreros no. Sa kanyang post po mga kasembreros. So ano siya parang designs din ng mga bahay or furnitures mga kasembreros na kung saan ay very nakakatuwa kasi siya lang yung naka-white mga kasembreros tapos yung the rest ay talagang naka-black sila na suot mga kasembreros tapos para may binigay silang certification for of appreciation mga kasembreros kay Sir Alden Richards. So ang organization na ito ay nagpasalamat kay Sir Alden. So para ano pala siya first opening or first day opening nila no sa exhibit mga kasembreros kung kaya they were very thankful kaya Sir Alden mga kasembreros. And then ito, so ang kuya ni Sir Alden baka magkikita sila sa November mga kasembreros, baka uuwi si kuya niya Danny yata ito mga kasembreros no sa November kasi nga sabi dito ni Ma'am Riza sa kanyang Instagram story ay see you in November no tapos yung video mga kasembreros hindi ko lang kung kuya niya to mga kasembreros diba so hindi na ito hindi ito yung boyfriend niya ni dito ni Ma'am Riza. So ito po ay kuya nila mga guys. But correct me if I'm wrong kasi parang magkamukha naman sila no ng kuya niya sa Amerika mga kasembreros na isang nurse po doon sa California. So yun, so talaga magre-reunion kasi diba namatay si Lolo Danny nila. So parang baka sa undas ay dito si kuya niya mag-suspend ng holidays mga kasembreros at dadalawin nila yung puntod ng kanilang lolo mga kasembreros. And then ito, next item natin. So si Sir Alden ay nag-post ulit no ng parang group picture nila ito mga kasembreros. Nakasama ibang angulo naman ito mga kasembreros. Nakasama nga sina Sir Pat Kaunan. So iba itong picture na ito no. Ang caption naman dito ay iba, sabi niya ito, Art Appreciation Day with my super duper loves Alden Richards, April, RGG, and then in monochrome tapos Fitlo. So parang iba yung pangalan niya sa Instagram mga kasembreros pero dito ay si Sir Alden ay nag-give time no talagang nag-spend time siya mga kasembreros para sa
parang ano no, support sa mga local na mga kapwa Pinoy no, na gumagawa ng mga ganitong mga disenyo at saka arts, mga kasembreros. So napakaganda talaga ng advocacy ni Sir Alden Richards, mga kasembreros, na sinusuportahan niya hindi lamang sa showbiz, hindi lamang sa movie making, kundi maging mga ordinaryong Pinoy, mga kasembreros na hindi kabilang sa showbiz industry na kanyang ginagalawan. And then ito, so ang cute, ang cute ng pinost ng isang admin dito, no? Si Sir Alden ay parang nagpapakute yata siya, at saka may kausap no sa cellphone, tapos parang wala siyang boses kasi may background music, mga kasembreros. So parang nakahiga siya dito, tapos bumangon, tapos nagpakita ng dimple, tapos tapos parang may sinasabi siya, mga kasembreros. Siguro isang fan or isang malapit na tao sa kanya yung kausap niya, mga kasembreros, no? So ang kulit lang niya, phenomenal box office cinema king, mga kasembreros. And then ito, of course, no, ang kanyang panalangin, ang kanyang verse of the day actually, mga kasembreros, na inaabangan din natin, no? Na kung saan ay nagre-reflect talaga sa ugali ni Sir Alden din. Ang ganda nito, no? Judges chapter 6 verse 12. Sabi nito, when the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, "The Lord is with you, mighty warrior." Sa ibang version is mighty man of valor, no? Katapangan at saka kalakasan, mighty warrior, ibig sabihin matapang at saka malakas na mandirigma. So napakaganda nito, no? Isa ito actually sa mga verses na gustong-gusto ko rin kasi declaration ng kalakasan at saka tapang ba na kung ano mang harapin natin. Kasi ang kwento dito, si Gideon at ang kanya mga tribo ay ang pinakamahina sa lahat ng tribo. Pero sinabi ng anghel ng Diyos sa kanya ay ikaw, Gideon, ay isang mighty warrior, no? Isang matapang at saka malakas na mandirigma ng Panginoon. So, yun, the rest is history. So, talaga nag-preach ako dito. Ang ganda kasi nito, mga kasembreros, ng kwento ni Gideon. So, isa siya sa mga Bible characters, mga tao ng Panginoon na talagang dapat nating ginagawa natin example. Kasi tayo ay mahina, tayo ay helpless, tayo ay weak, mga kasembreros. But in the name of the Lord Jesus Christ, we become mighty, we become strong, mga kasembreros, sa gitna ng hamon at problema sa buhay, mga kasembreros. So, yun po. Actually, lamang sa ating Cathin items, no? Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is, abangan natin yung pasabog ng Cathin, or kung ano man ang gagawin nyo na posible sila magkita, mga kasembreros, sa awarding ceremony. So, i-update ko rin po kayo. Alright, so yeah, actually lamang sa ating Cathin items, and sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is October 21, 2025. Blessed Tuesday evening po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito, mga kasembreros, ha. Ang title po natin, Natutunan, Gawin Natin. Galatians chapter 4 verse 9. The things which you learned, Apostle Paul speaking, and received and heard and saw in me, these do, and God, or the God of peace, will be with you. Napakaganda nito, mga kasembreros. Sa ating pag-aaral, sa ating tahanan, no, for example, kapag ang ating magulang ay nag-advise sa atin, nagka-counsel, nagpapaalala, no? Yun yung parang training natin sa loob ng tahanan. Kapag narinig natin, ano yung ginagawa natin sa labas, no? Kapag nakikisalamuha na tayo sa ating mga kaibigan, sa ating mga katrabaho, sa ating mga kaklase, sa ating mga teachers sa labas, no? Sa school, mga kasembreros, sa mga tao sa nakakasabay natin sa kung saan-saan, may it be sa mall, or sa pilahan sa tricycle, or sa sakayan sa bus, or so on. So, yung training ground natin, yung training field, or yung training place natin, mga kasembreros, ay yung ating tahanan. Sa Kristiyano, or pagiging Kristiyano, sa pagiging manampalataya ni Kristo, ay marami, no? Pwede sa church, no? Kasi talagang sa amin dati ay may training talaga kami sa church, no? Pwede siyang formal,
or informal. Kasi pwede siyang talagang may session or pwede rin siyang informal. And usually kapag ang tao kapag walang formal education ay they can learn from experiences, natutunan nila dati, naranasan nila. So hindi nila gusto maranasan mo or ng mga magsusunod na generation, mga anak mo for example. So kung kaya sila nagpapaalala, okay? Si Apostle Paul dito ay nagpapaalala mga kasembreros ng tawag dito na mga bagay na kasi siya yung nagpatayo, siya ang founder mga kasembreros ng mga churches din, mostly ng churches sa Galatia. Kung kaya yung mga taga Galatians ay pinadalahanan niya kung ano yung narinig ninyo, ano yung natutunan ninyo, ano yung natanggap ninyo sa akin, ay gawin ninyo at saka sumasa inyo at sa inyo ang Diyos ng kapayapaan. Grabe ang ganda nito mga kasembreros. So imagine being set free from the burden of following countless rules and regulations only to willingly walk back into the restrictive way of living. This verse serves as a poignant reminder to not fall back into legalism and experiencing the true freedom that comes from surrendering to Christ. So kasi ang mga taga-Galatia dito mga kasembreros or mga Galatians ay parang nakulong sila doon sa mindset ng mga rules, batas, do's and don'ts, Bagaman kailangan may gagawin tayo, may hindi tayo gagawin. So parang ganun mga kasembreros, may limitation. Pero ang punto niya dito ay parang nasa legalism sila ba? Nasa bondage sila ng batas. Parang mas nabubuhay sila doon more on restrictions at hindi na sa grace ng Panginoon mga kasembreros. So kasi 'di ba, nung dumating na si Jesus Christ ay umaapaw na yung grace. Although yung grace hindi siya lisensya para gumawa ng kasalanan. So yun yung grace ang dapat yung magiging way or magiging instrument natin mga kasus para gumawa pa na mabuti at sa ikalulugod at kalulahati ng ating Panginoong Hesus. It urges us to resist the temptation to rely on our own efforts to earn God's favor when we have already been granted grace, through faith in Jesus. So yun ang sabi natin mga kasembreros, So kung parang huwag mong gawin lahat ng bagay dahil sa batas, kundi sa pananampalataya natin kay Lord Jesus Christ kasi nabubuhay na tayo ngayon under grace and not under law. So, ang sasabi kasi ng law dito, yung Mosaic Law, mga kasembreros sa Old Testament na, kunyari, yung mga tao kapag nagkasala, magsasacrifice, magkakatay ng baka, kakatay ng tupa, kakatay ng kambing, kakatay ng pigeon, or mag-offer ng ganito, magganyan, mga kasembreros para mapatawad sila sa kanilang kasalanan. So, the greatest sacrificial lamb or sacrifice, mga kasembreros, the most perfect sacrifice ay ginawa ng ating Panginoon. That is why hindi na siya kailangang kakatay ako ng baka at saka susunugin ko para pagpapatawad sa aking kasalanan sa ating Panginoon mga kasama. So, hindi po siya ganon. So kaya ngayon talagang dahil tayo nabubuhay na sa grasya, sa ilalim ng grasya ng ating Panginoong Hesus, ay nas naging madali ang buhay actually kasi dati talagang sa Old Testament talagang kailangan mo pang kumatay, kailangan mo pang seremonya ba? Kailangan ng seremonya mga kasembreros, kumatay ka ng ganito, sunugin mo yan, tapos ang usok niyan ay magiging aroma, parang pabango sa Panginoong Diyos Ama sa langit mga kasembreros. Ngayon din, sumunod ka ng kay Lord Jesus Christ, manampalataya ka sa Kanya, you declare His grace, His name, and manampalataya tayo, sumunod tayo sa Kanya, we pray, we meditate, we study His Word, and obey His Word mga kasembreros. So ganun, unlike, siguro dati siguro ngayon kapag ngayon yung pagpapakatay pa at saka pagsusunog pa ng dugo at saka ng hayop mga kasembreros, siguro lahat tayo may mga alagang hayop sa bahay, kasi nga kailangan natin yun every day. So talagang dapat tayo magpasalamat mga kasembreros kasi we are living under the grace of God mga kasembreros. Have you ever felt the weight of trying to adhere to a long list of religious laws and obligations? So ano to ngayon, talagang sa ibang religious groups, talagang seremonya, religious procedures, maraming methodologies. So marami siyang sinusundan mga kasembreros, parang nakakapagod siya mga kasembreros. So unlike dito sa ating Panginoong Diyos na diretsyo, rekta ang ating pananampalataya mga kasembreros, because
si Lord Jesus Christ naman ang ating Savior at hindi yung mga procedures. The Apostle Paul's letter to the Galatians addresses the struggle of Gentile Christians pressured to conform to Jewish customs and laws. So Galatians 4:9, Paul emphasizes here the freedom found in faith, no, pananampalataya in Christ over the bondage of the law. So yun na mention natin kanina na hindi na tayo din nabubuhay sa lumang tipan. Okay? Kasi nga, nasa bagong tipan na tayo, nasa New Testament na tayo mga kasembreros. And sasabi nito na, now that you know God, or rather are known by God, underscores the intimate relationship between believers and God, mga kasembreros, no? So, it speaks about the relationship. Furthermore, we can guard ourselves against worldly influences by continually seeking spiritual growth and nourishment. This includes spending time in prayer, studying the scriptures, and surrounding ourselves with a community of believers who can support and encourage us in our faith. So, yun nga, no, talagang, madali na lang ngayon mga kasembreros, unlike sa Old Testament na talagang grabing seremonya, grabe pa yung gagawin mo mga kasembreros. So akala mo siguro kapag ganun ang ginagawa ng tao ngayon, akalain mo araw-araw piyesta kasi magkakatay ng tupa, magkakatay ng baka, magkakatay ng kung ano man dyan na hayop so that papatawarin ng kasalanan. Pero hindi na ganun mga kasembreros. And yun ang gagawin natin, no? Kailangan study yung Holy Scripture, yung Holy Bible, manalangin. So yun mga kasembreros talaga number one. And then yung kapwa natin mananampalataya, no, sa simbahan, so surround ourselves with the brethren and sisterhood mga kasembreros. We can overcome the grip of worldly influences and walk in the freedom and truth of His love by surrounding our lives to God, surrendering our lives to God and relying on His strength. Through faith and obedience, we can live as children of God, empowered to resist the distractions and enticements of the world and instead focus on living a life that honors and glorifies Him. So, ganun naman ang ating pinaka-purpose talaga mga kasembreros. Yung dakilain ba? Kung whatever we do, we should glorify God. Hindi lang tayo nabubuhay sa ating sarili, kundi sa isang tao, sa isang Diyos na namatay para sa atin. Isinakripisyo ang lahat-lahat mga kasembreros para sa atin because of His great and incomparable love mga kasembreros. Matchless ang pag-ibig ng Diyos at saka hindi po siya natatapos at immeasurable mga kasembreros. So, yun, no? Yun ang ating gagawin mga kasembreros. Talagang pananampalataya, faith mga kasembreros through our Lord Jesus Christ. Alright? Salamat sa ating Word of God, ha? Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa na nagmumula sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros and paalam po. I love you.